Okay, welcome sa panibagong episode ng ating Mamalakaya 148. Hindi ako nagkakamali, malapit na tayo mag-200. 52 na lang. Kala nyo ha? So, nung nakaraan, natapos natin guys yung Book of Romans, no? Book of Romans. Tama, mga ilang buwan din yun. Romans 16, ang tinitle natin doon is yung about siya sa deception inside the church and even yung division inside the church. Ngayon may mga necessary division tayong tinakel, no? Kunyari, hindi naman ganun kahalaga yung unity kung nag-unite tayo for the sake of unity lang. Di ba? Ganun mo. Yeah. Ganun din. Kasi dapat tayo nagkakaroon tayo ng unity sa truth. Sa truth. Ayun, sa word ni God, di ba? So para minsan kasi tayong tao, ayaw natin ng issue, ayaw natin ng away, ayaw natin ng kompronta. So parang hinahayaan na natin para walang gulo. Tinatago natin yung sa salitang pag-ibig. Madalas nga yung ganun. Di ba? At natatago din sa salitang walang pag-ibig yung gumagawa naman ng confrontations, ganun. Well, in fact, baka naman mag-isip-isip kayo, baka naman kabaligtaran na kung sino pa yung nagsasabi ng totoo, malay natin at alam naman natin na sila pa talaga yung maibigin. Di ba nga? Meron akong narinig one time sa isang church na hindi sila nagdidisiplina. Kasi nga daw, unloving. Okay. Kaso nga lang, yun yung naging practice ng biblical church. At syempre, alam natin na yung sila Paul, kinasihan sila ng Holy Spirit nung sinusulat nila yun. Tapos yung Spirit, tinatestify nila si Christ. So, ibig sabihin, mas mabait sila kay Jesus. Parang na nato-tolerate na pala. Hindi ko kasi magets paano naging loving yung hinahayaan mo lang magkasala yung tao. Pero, brethren mo. Hindi ko kasi wala kang pake pag gano'n. Parang hindi ka talaga nagkikare sa kanya. Siguro, pwede kung kinokorek mo siya tapos di mo siya tinutulungan. Tapos talagang dinadown mo. Yon siguro, baka may problema ka doon. May pride ka doon siguro. Okay. Kung ikaw kinokorek mo siya para magmukhang ikaw yung tama. Yes. Diba? Tapos mababa ka. Pero kung nasa heart mo naman talaga na, syempre, tayo, brethren, gusto mong wag siyang mapahamak. Yes. Nakikita mong ito yung kapahamakan. Exactly. Ngayon, kahit maging pangit yung tingin sa'yo, tanggapin mo na lang, At least nasabi mo yung talagang pinapasabi ng Diyos. Regardless sa personality natin. Regardless. Kasi, hindi ko na pala ulitin, naiisip ko lang, na nagiging pantago rin yon yung personality. Okay. Nagets mo ba, sir? Okay. Hindi ko kasi personality na mangompronta o hindi ko personality na mangkorek. Ngayon, yung obedience kay God sa kay utos ni God, regardless naman ng personality. Yes. Kunyari, sabi ni God, mag-deny ka ng sarili. Regardless of your personality. Ngayon, sasabihin mo, hindi ko kasi personality mag-deny. Hindi yung gano'n. Hindi mo yung pwedeng itagong gano'n. So, regardless pa din. Yes. Although may mga preferential differences tayo, ng mga natakal din natin sa romance, yung tulad ng mga style ng outfitan, di ba? Although meron pa ring boundaries doon. Yes. Kunyari, maigsi, mahalay, di ba? Mga something like that. Ngayon, dito kasi sa ating new book na Corinthians, isa ito sa pinaka maraming isyong church. Noong panahon nila. Yes. At maaaring sa panahon natin makarelate tayo kung ano nga bang mga issue meron sila na namamayagpag pa sa simbahan ngayon. Tsaka marami ding may issue din kasi sa church. Di ba? So, hindi first time na nangyayari ito sa church. Ngayon, ito ba ay isang lisensya para ang isang church ay hindi gawing priority na maging holy? Okay. Dahil merong mga kamalian, nagkakamali kayo. Okay. Ayan. Kasi maraming ibang tao, bakit yung Corinthians bakit yung Ephesians may mali So walang perfect na church. Yes. That's why
hindi kami magre-repent. Okay. Di ba? Hindi ganon, ano? So, hindi lisensya na may mga epistles na binigay si Paul, karamihan si Paul, sa mga church noon dahil meron silang kamalian. Yes. Hindi yun lisensya. Para tayo is hindi natin i-deal Okay. yung mga mali din sa church natin. Ayun. Nakikibasa lang tayo. Yes. Okay. Punta tayo sa Verse 1 lang. 1. Mula kay Pablo na tinawag ayon sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula kay Sostenes na ating kapatid. Okay. Kung mapapansin natin yung style ng pagsulat ni Paul, ito talaga. Sino si Sostenes? Siya ba'y tagasulat? Yung scribe. Okay. Kung mapapansin natin, ang style ni Scriba. Paul, para alam natin na si Paul yung nagsasalita or yung sumusulat dito, is laging ang umpisa niya, nagpapakilala siya. Tapos kung sino yung sinusulatan niya. Pero traditionally, 'di ba, kapag sumusulat tayo ng letter, to muna, hindi to. Kanino to. muna ina-address, then from. Oo nga, no. Si Paul baliktad, from muna and then to. Yun. Try nga sa mga office. Si Paul, sinusulatan nitong Corinthians kasi malapit sa kanya yung Corinthians. Tsaka marami na siyang experience dito sa Corinthians. Kumbaga, kilalang-kilala niya. Saan ba ang Corinth? Saan ba ang Greece? Parang Greece. Greece. Ngayon, sabi dito is, so, mga Greek mythology, gano'n, ano? kasi yung New Testament, di ba, ang lengguwahe is Greek. So, more or less, okay. So, ngayon, laging sinasabi ni Paul yon, called to be an apostle of Jesus Christ. Ano ba ang apostol, Sergio? Apostle is messenger. Okay. Sinugo, sinend out. Sinend ni sa Jesus. panahon ba ngayon, sir, may apostol pa? Wala. Okay. Apostle tsaka yung prophet. Tama ba ang pagkakaintindi ko na kaya sila tinawag na apostol, directly sila nautusan? Directly silang under kay Jesus. Nung boy siya, directly sila yung pinili ni Jesus. Ngayon, kay Paul naman, directly na binulag siya. Kaya nga, maraming mga ibang kapatid sa pananampalataya na hindi siya kinoconsider na apostle. Kaso nga lang, para kay Paul, hindi naman mahalaga kung kinoconsider siya ng mga tao na apostle siya o hindi. Title. No, wala siyang pakialam doon. Entitlement. Yeah. Kasi alam niya yung pagkakatawag niya kay Christ. Dahil si Christ mismo ang personal na tumawag sa kanya doon sa road to Damascus. Sinabi na siya ay maghihirap at siya nga yung mag-aano sa mga Gentiles. So meaning to say, whether ina-approvehan siya o hindi ng mga tao, doesn't matter. Sa pasadahan nga lang natin yung fivefold ministries, 'di ba, teacher? Okay. Unahin muna natin sa Sige, evangelist. Sa apostle. Then we have prophets, evangelists, teachers, and pastors. Yung tatlong dulo na lang yata yung nag-e-exist. Evangelist, teacher, and pastor. Pero yung prophet, meron pa din ba? Prophecy. So, sa panahon natin, naglo-look back tayo sa ginawa ni Christ. Yung ini-exercise as an office ng prophet, I think wala na. Generally, ano ba yung prophet? Yung nakuhula sila ng... Hindi. Nagde-declare sila ng word ni God. Normally kasi yung prophet sa Bible, hindi dinedeclare nila yung word ni God. Madalas yung word ni God, yung mangyayari in the future. So, hindi nila salita yun? Oo. Hindi fortune teller? No, pero hindi lang about sa sinasabi ni God na mangyayari in the future. Kung ano yung pinapasabi talaga ni God. Actually, may mga warnings nga. Kung hindi kayo magre-repent, ganito mangyayari. Pero kumbaga, hindi natin dapat tingnan yung prophet as a fortune teller. Kasi yung word ng totoong prophet ni God, nagkakatotoo. So, meaning to say, na kung yung office ng prophet ang titignan natin, parang ala na. Parang wala na. Parang nag-cease, sa kaya apostles. Kasi yung iba ginagawang title din kasi. So, ang meron na lang yung evangelists, yung pastors, then teachers. Yun. Now, on this part, supposedly 4 ang letter ni Paul sa Corinthians. Uy, 2 lang, di ba? Nawala yung 2. Totoo? Hindi ko alam kung bakit. Nawala, totoo. Naiwala nung o di pa nakita. Hindi ko alam kung sabi kasi dito, lost meron. Ngayon sabi, called to be an apostle. Bakit kailangan niya na i-assert yung na talagang apostle siya? Bakit niya kailangan ipangalanan? Para magkaroon ng hope yung mga Gentiles na
itong sineshare ko sa inyo na to is totoo. Because sinend talaga ako ni Christ para ibahagi yung good news sa Sir, inyo. doon ba sa 12 disciples originally or 11 dahil namatay si Judas, hindi ba sila nalabas Saan? sa Jerusalem? May mga lumabas, di ba? Kaya parang si Paul yung naging parang chief. May mga, hindi naman si Paul ang unang nag-share sa Gentile. Hindi. Ang alam ko si Peter hindi ko sure kung si Cornelius. Di ba? Yung merong nagpakita sa kanyang pangitain. Na tao. Oo, tapos pinapunta siya doon. Yun. So, hindi si Sa pagkain? Hindi si Paul ang una nag-share sa mga Gentiles. Pero si Paul ang tinawag. Yun yung focus talaga ng ministry. Oo. So, meaning to say, si Paul talaga is apostol. Most especially para sa mga sent out. Most especially para sa mga Gentiles. So, yung argument na, ay baka si Paul kasi naman talaga yung pang-12. Doesn't matter na kung si Paul talaga yung pang-12 na replacement ni Judas o si Matthias talaga. Yun yung ginawang kapalit eh. Doesn't matter. Ang mahalaga is obedient sila kay God. Okay? Kahit wala yung title o meron yung title. Kasi sa ministry, walang sila o ako, walang ganun. Yan eh. Ito naman talagang nilid mo doon. Hindi ganun naman talaga. Okay. Ako, mahirap naman yun. Ngayon si Sosthenes. Magdadrama tayo. Dramang bukid. Si Sosthenes naman, yung scribe, possible na scribe dito ni Paul. Pinaniniwala. Scribe? Ano ba sa Tagalog yung scribe? Parang tawag dito, yung taga-sulat. Parang secretary. Parang tawag dito, taga-notes. Parang ganun. stenographer. Ngayon, si Sosthenes dito, pinaniniwalaan na siya din yung sa Sosthenes sa Book of Acts 18 verse 17. Ano yun? Sige nga, remind siya yung Christian synagogue na nung nagalit yung mga kalaban ni Paul. Yung frustrations nila is ibinuhos sila kay Sosthenes. Siya yung binugbog. Okay. Pero, alam naman natin nangyari kasi ito yung Book of Corinthians kung buhay same pa. Na Sosthenes nila. Oo, buhay pa. Kasi yung previous daw na head ng synagogue ng Corinth, si Crispus, nagbitaw ata sa tungkulin o pinalaya sa kanyang tungkulin si hindi natin ma-sure. Si Crispus. Bakit? Kasi naging Christian siya. So, nung umalis siya, baka ang pumalit nga ito si Sosthenes. So, may katungkulan din yan. So, si Sosthenes, maaaring on this duration sa mga nangyari na to, is naging Christian siya or Christian na siya bago pa mangyari yung bagay na yun. Basta ang point is, if same na Sosthenes yung binabanggit dito, ibig sabihin, nagpatuloy siya. Ayun na, writer siya. Iba din yung writer kasi doon sa, yung taga-sulat ng script doon sa Book of Romans iba din yung binanggit ni, yun, sa ibang hindi ibang naman lang si Sosthenes. Ngayon, probably na yun nga, siya daw yung scribe ni Paul. Next, sa verse 2 lang. 2. Tayo ay pumunta sa 2 para sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Okay. Sa mga tinawag upang maging kabilang sa sambayanan ng Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Okay. Gayon din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ni Jesucristo na Panginoon nating lahat. Okay. Ngayon, binabanggit dito yung salitang church or iglesia. Ito madalas tong sabihin ni Brother Eli Kasi parang claim to Parang claim niya na ito yung true church kasi Church of God in Corinth. Church of God in Pero kumbaga, naano na natin yan Sige nga. Na-explain na natin yan Pag sinabi kasing church, ecclesia, kundi assembly ng mga tao ng Diyos o assembly ng mga taong hinirang o pinili ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi siya yung structure. Siya yung mga tao. Okay. Kadalasan kasi yun yung kanyang parang argument na yung church namin ang original kasi ito yung nasa Bible. I would agree with him in terms of nakalagay naman talaga na Church of God. Ngayon, yung sa INC naman kasi, ang inaano nila sa Romans 16, yung Church ni Christ.
Kaso nga lang, kung ang magiging argument lang natin is tama yung pangalan at saka nakasulat sa Bible for the sake na yun yung pangalan ng simbahan, ang babaw. Ang babaw, ano? Tama. Kasi pwedeng tama yung pangalan mo, yung turo mo. Meron nga ang pangalan Christian pero hindi naman Christian. Oo nga. So, kumbaga, kung yun yung reason mo, dahil ay nakasulat ba sa Bible? Yung pusa ba nakasulat sa Bible? O sabihin, hindi. O, papakalmot kita. O sabihin mo bang hindi totoo yung ano? So, kung pilosopuhan lang. Oo. So, parang ang nangyayari kasi nagiging pilosopo. Hanggang sa yun pa yung nagiging pride mo na, ay, yung church namin, yung pangalan mo, ano eh. Eh, bakit yung pangalan mo ba nakalagay din sa Bible? O hindi. O hindi ka nasusulat sa, sa aklat ng buhay. So, kumbaga, hindi natin pwedeng sabihin na ganun. Napaka... Ang babaw ng argument, no? Oo. Pero it's... Makitid ang utak mo kung gano'n. Sa turo tayo bumase. Kasi sinabi ni Jesus, you will know them by their fruits. Hindi mo sa pangalan. Although mahalaga ang pangalan. Pero I would agree na ang generic term naman talaga is Church of God. So nga lang naging proper noun. So mga ibang nakakaintindi ng English, yun ang problema. Naging proper noun yung kanyang claim. Na parang Church of God, ito yun. Kami yun. Ito yung proper noun. Pero ang totoo, improper noun siya. Ano siya? Common noun. Common noun. Pag sinabi kasing common noun, hindi siya specific na name ng person, place, or event. Kunwari, doctor, dog, cat. So, ang proper noun naman nun, halimbawa is, tawag dito, EENT. Na doktor, that's proper noun. Sa aso naman, sabihin natin pitbull, o kaya is Rottweiler, golden retriever, proper noun yun. Doon sa pusa naman, sabihin natin na common noun kasi. Sabihin natin na forest cat o sabihin natin Persian, Siamese na pusa, proper noun yun. Ano bang pusa sila muning? Ay, yung pusa sa bahay, Puspin lang. Yung tatay. Yung nanay Pusakal? Persian Siamese. Wow! May layo pala siya, Yung babae lang. Pero yung anak na syempre, Puspin. Kalo na. As ang point lang doon is, wag tayong, parang ang obvious naman kung ano yung common noun at saka yung proper noun. Kasi Church of God in Corinth. Church of God in Philippi. Church of God in Thessalonica. So, regardless naman kung ano yung pangalan, hindi siya dapat maging issue. So, ito, Church of God in Corinth. Now, tignan natin kung ano yung background ng Corinth. Sige nga. Yung Corinth kasi is para siyang Southern California. Parang Las Vegas din, New York ng ancient times. Hindi ko pa ako nakakarating kasi. O pag narinig mo lang yung New York, yun, Las Vegas. Yun. So parang ano siya, no? Parang City of Sin. Hindi lang. Ganon? Napaka-prosperous din niya, maingay. Parang more on carnival lang dating. Ganon ba? Nung napunta Entertainment. Nung napunta dito si Paul sa Corinth, parang 100 years na namamayagpag yung Corinth. Ibig sabihin, sikat talaga City siya na lugar. City? Okay. It is very wealthy, prosperous, great, rich city. So, ano yan? HUC. Pero nung 146 BC, dinestroy daw siya ng Romans. Pero nirebuild siya 100 years later. Ngayon. Ano pa ang famous sa Corinth? Yung pottery, tsaka yung Corinthian brass. Ano yung Corinthian brass? Pinagsama-samang gold, silver, and copper. Uso din sa kanila yung tinatawag na Isthmian Games. Yung Isthmian Games is yung second na most popular na game sa Olympic Games. Mahilig sila sa ganyan. Yung mga Greece. Oo. Sa Greek, mga Greek. Oo. Di ba sa kanila galing yung mga Olympic gods. Diba? Sa kalauna yung Olympics. So, kasi Olympia di ba? Ngayon yung mga contest na to is parang tawag dito, inaano siya. Steam, gano'n. Hindi. Yung mga contest na to ay hiniheld siya or sabihin, ginaganap siya dun sa mga templo ni Poseidon every 2 years. Yung Olympics kasi every 4 years eh. Ito naman every 2 years. Yan. Sa temple ni Athena, Apollo, ni Poseidon, Hermes, Isis, Serapis, Asclepius. Yun yung mga ilan. Kung nanonood kayo ng mga Greek mythology. Oo. Yung Corinth din is a major city ng business dahil sa kanyang location. Ano pa?
Pero, maganda yung location niya. maganda yung location niya. Very ideal. Pero yung Corinth din ay kilala sa mundo sa kanyang party-party na nature, yung pag-iinom, at saka loose sexual morality. So, meron ditong immorality. Kaya yung linya na Corinthiazomai, linya yun ng Roman Empire eh. Hindi siya necessarily sa Roman Empire. Ang literal daw na meaning nun ay mabuhay ng katulad ng Corinthian or to be sexually out of control. Naging noun, naging verb sila. Tama ba? Naging parang verb sila. Adjective, gano'n? Verb. To live like a Corinthian. So, ibig sabihin, to be sexually out of control. Ibig sabihin, pag sinabing taga-Korinto ka, ano ka? Parang... namumuhay kang parang Korinto. Parang nagbubuhay binata. Pero syempre, iba naman yung term na to. Bubuhay parang taga-Korinto. Ibig sabihin, loose ang sexual morality mo. Kung ipoportray nga daw sa theater or sa stage ang isang taong galing Corinth, ang itsura daw niya lasing. Ang pangit nung description. Ano pa? Ang pangit pa is kapag tinignan natin yung mga evidences ng tawag dito, mga sculptures nila. May mga sculptures na talagang emphasize yung mga orifice at saka yung mga genitals. Yun. Tapos ino-offer nila to sa mga gods and goddesses nila para ma-heal yung part nung katawan nila yon. Kasi may mga nakakahawa silang mga sakit din. Mga STD siguro yan. Siguro, wala pa mga STD no, pero may mga ilang sakit na nakakahawa nung time na to. So, in short... Baka hindi pa nila alam na STD yun. So, in short, Sin City ang Corinth. Ngayon, ang measure daw ng failure ng isang church ay maihahalin tulad sa gaano na-influensyahan ng mundo yung simbahan. Okay, nice. Okay. So, siguro... Hindi naman pero sa dami ng mga born again Christian na charismatic na more on sa experience sila pero hindi sila more on dun sa doctrine at saka dun sa pagiging faithful sa word ni God. Ito'y kadalasang kasalanan nila. Yung kinokopya yung mundo. Yung itsura parang concert na may mga pausok-usok, sounds emotionalism na. Tapos parang psychologically na move na yung isip ng tao. More or less, yung mga ganun, parang sa world na rin yung nag-goosebumps pa, yun yung basihan. Yun. So, in short, yung tawag dito, nagpapagames. Wala namang masama, wala diba? namang masama. Pero kunwari, ganun na yung culture, more on self-pleasure na yung mga nangyayari. Tapos, parang wala na siyang pinagkaiba doon sa mga ginagawang party sa mundo or mga social club sa mundo. Sabi daw, it is already a form of failure sa church. Kasi sa imbis na yung church ang maka-impluwensya sa world, yung world ang naka-impluwensya dito sa church. Okay. Now, sabi dito, those who are sanctified in Christ Jesus called to be saints. Okay. Namali ba si Paul nung sinabi ng mga saints itong mga taga-Corinth? Oo nga. Possibly na saint pa rin sila because they are saved. Kaso nga lang, at the moment is, meron silang mga issues or carnalities. Or, pwede naman sinabi ng saints, referring dun sa future na plano ni God sa kanila because they are saved naman talaga in Christ. Pero, hindi naman siguro flattery yung sinabi ni Paul. Ngayon. Siguro, may mga mangilan-ngilan na nagpa-practice ng ganong sin. Yeah. Ngayon, ang maganda dito, tinawag ni Paul si Jesus as Jesus Christ our Lord. So, ano sabihin ng Jesus Christ our Lord? Pinapaalala sa atin na si Jesus is yung Diyos ng Corinth. Si Jesus din yung Diyos ni Paul. At bilang Lord, is very important na siya yung sinusunod. Now, pag sinabing saint, ito yung mga tao na may faith kay God. Buhay sila. Buhay sila, hindi sila patay na pinupunasan. So, mali yung concept na... kasi may boto-boto pa yan eh. Pag bago ka maging saint eh. Sa Christian theology, kapag ikaw ay naging Kristiyano na, you are saint. Yes. Tapos, pwede ding sinabing saint sila because dun sa declaration ni God na
marami kong mga tao dito. Mm. So, ibig sabihin, marami kong mga saint dito. So, dapat malinaw tayo doon. Okay na. Sana Verse tayo. 3 lang. 3. Ah. So, ikatlo, ang sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Yesus. Okay. Ang mainam dito, sabi, is yung grace and then peace. Bakit nauuna yung grace bago yung peace? It's very important na malaman natin yun na yung peace o kapayapaan or wholeness ng ating buhay is possible lamang dun sa grace. Sa part ng grace ni God, yung peace. Kung walang grace, walang peace. Ano ba yung grace ni God? Na tayo is iniligtas niya hindi sa ating sariling mabuting ginawa, kundi dahil mahal niya tayo. So, let us think na, yes, siguro itong mga tao na to may mga issue sa buhay, but let us think na because of the grace of God, itong mga tao na to will eventually is makaka-overcome sa sin. Kailangan i-note din natin, lalo na pag nagko-correct tayo ng tao, i-note din natin yung mga bagay na na-obey na nila kay Lord. Bago natin i-correct yung mga bagay na hindi pa rin nila na-obey kay Lord. Parang comment mo, no? Oo. Just because... Okay dito, okay ka rito. Hindi ka na nakauto. Yes. Just because na meron kang sin na nagawa doesn't mean na naging un-Christian ka or nawala yung pagka-Christian mo. Ang pinapoint out ko lang is, may mga ilan na hindi siguro nakakapag-obey or may mga ilan na disobedient. Pero that doesn't mean that the whole church is fully corrupted. As a whole, ano? As a whole. So, maging careful din daw tayo sa ganun. Another, kung walang grace, wala rin namang peace. Yan. Peace of mind. Now, may binanggit kasi dito si Paul na the Lord Jesus Christ. 17 times daw binanggit ni Paul sa letter pa lang na to ng 1 Corinthians, yung mga salitang Lord Jesus Christ. Ulitin natin, pag sinabing Lord, Panginoon, hindi siya lang parang boss lang, kundi parang siya mo susunod, boss. Oo, siya yung nasusunod, para siyang Yahweh. Pagmamaya. Para siyang Sir. Pero mas mataas pa sa Sir, para bang King, ganun. Or para bang... Me Lord. Okay. Yun yung Lord. Siyempre, Jesus, ito yung name ni Jesus na kung saan He will save us from our sin. Ang tawag pa nga sa Jesus sa ibang lugar, Joshua or Yeshua. Oo. Which means, si Joshua kasi is typology ni Jesus, di ba? And then Christus. It's the Hebrew word for, sa Greek kasi Christ, pero sa Hebrew, Messiah or Anointed One. Pinili ng Diyos. Anointed One. So, pag sasabi natin Lord Jesus Christ, namumuno sa atin, na nagligtas sa atin sa ating mga kasalanan, na pinili at hinirang ng Diyos. So, hindi pwedeng Savior lang, hindi Lord. Hindi rin pwedeng Lord lang, hindi Savior. Lordship salvation dapat. Okay? Okay, 4-9, last. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay. Okay. Maging sa pananalita at sa kaalaman. Okay. Ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo, kaya't hindi kayo nagkukulang ng anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas, upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. Okay. So, isa-isahin natin. Thankful si Paul kay God because alam niya na may mga tao na kanya dito sa Corinth. Sinasabi niya na thankful din siya kay God because alam niya na merong ginagawa si God dito kaya nga madaming paring mga issue itong mga tao na to. Biruin mo pag binasa mo itong buong Corinthians, puro rebuke. Pero sinimulan niya sa
pagpapasalamat. Ina-appreciate niya muna yung tao. Bago daw natin i-correct yung tao, i-encourage daw natin yung mga tao sa mga good and positive points niya. Sige, Bago daw nating rat-ratin. So, the joke lang. Tataas mo muna yung lipad. Hindi, kumbaga, i-acknowledge mo muna daw yung mga workings na ni Christ sa kanyang buhay. Ba't kaya, Sir Tin? Ibig sabihin, ina-appreciate mo yung every step na binabago ni God dun sa buhay niya. Parang hindi mo naman siya sinasabi na totally ito ka. No. Kasi at the first place, it's only an area of your life. Parang gano'n. Oo. Tsaka in the first place, kung ano man yung mabuti na nakikita nila sa Corinth, hindi naman din dahil sa mabuti lang ginawa yun eh. Dahil yun sa grace ni God, kung ano man yung may magandang part ng Corinth, dahil kumilos si God sa buhay nila. Now, hindi rin natin pwedeng i-deny na kapag binasa natin yung buong Corinth, may mga spiritual gifts sila na totoo. So, ibig sabihin, may mga positive points sila na nagwo-work talaga yung Holy Spirit sa kanila. However, kung yung gift na nag-uumapaw sa kanila, hindi naman inilalagay sa altar, may meaning ba? Kung yung mga spiritual gifts na binigay sa kanila, hindi naman nila ginagamit para kay Lord in all purity and honesty, may bilang ba? Wala din. So, kumbaga, yes, ina-acknowledge na may mga ganito kayo, pero sana gamitin natin gamitin natin according sa faith na ibinigay sa atin. Ano ba kadalasang mga gifts? Kunwari, yung gift of prophecy, gift of administration, gift of giving, gift of tawag dito, sa knowledge. So, minsan nagagamit siya sa ibang bagay or sa maling bagay. Yun. Sa Diyos, At tas ang problema pa nung iba, ang pride nila yung sa gift nila. Not knowing na mas mahalaga yung fruit ng Holy Spirit kaysa sa gift ng Holy Spirit. Meron kang gift ng Holy Spirit, wala ka namang fruit ng Holy Spirit. Ala din siya. So, it's very important na meron. Tandaan mo, yung mga nagpapalayas ng demonyo sa Matthew 7, gifts yun. Oo. Prophecy, gift yun. So, kumbaga, hindi na nagdidikta kung ligtas ka. Oo. Pero meron pa, wala namang problema sa gift eh. Ang nagiging problem lang is yung attitude or behavior ng tao na may gift. Kasi so, mahalaga pa rin ang behavior. Kasi may knowledge ka, pangit ba yung may knowledge? Hindi. Generous ka, pangit ba yung generous ka? Hindi. May gift ka ng prophecy, pangit ba yun? Hindi. Kailan lang siya nagiging pangit? Kapag yung attitude and behavior mo ng paggamit nun or nung sabi natin pag-utilize ng gift na yon is mali. Kunwari, para bang sa imbis na mag-pray ka ng maayos, ng tama, or mag-pray ka in knowledge, ang ginagawa mo is puro prophecy, hindi naman yun yung ina-address sa'yo ni God na ipag-pray mo. O kaya naman is sabihin natin na meron kang gift for administration, naging bossy ka naman na para bang tau-tauhan mo na lang yung mga tao. So, kumbaga, ang nangyari doon, na-abuse yung gift, hindi pa nagagamit doon sa kaluwalhatian ni God. Now, tandaan natin, maganda yung ginawa dito ni Paul, in-appreciate niya yung mga good points ng Corinth. Kaso nga lang, may mga weak points din siya. Now, binabanggit niya kasi dito na confirming you to the end, you will be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. So, ang hope pa rin ni Paul dito, hindi sa Corinth. Ang hope pa rin dito ni Paul is, alam niya na si God is faithful. Na mag-work siya sa buhay nila. He who began a good work in us. Diba? Na faithful siya na so, paano yun, sir? So, sa bagay, Pero, kahit na may hope siya kay Christ, hindi pa rin niya withhold. Ibig sabihin, ginawa pa rin niya na i-rebuke pa rin yung pagkakamali actually, ng mga... yung tanong ko pero nasagot na bigla dahil alam kong hindi lang pala ito pa yung sa unang chapter pa lang. Nasa unang chapter pa lang tayo. Actually, hindi pa pala tapos. Okay. Actually, isa-isahin ko yung mga... Hindi pa sila nabibeng-bang. Hindi pa siya... Ano pala to opening remarks. Pero isa-isahin ko lang kung ano yung mga problem ng Corinth. Sige, overview tayo. Okay. Meron silang morality problem. Ayan. May immoralidad kasi sila. Merong doctrine problem din sila. Oo. Okay, sige. Next, meron din silang church government problem kung paano namamalakad dun sa sistema, dun sa church government.
meron din silang spiritual gift problem kung paano ni-utilize yung gift ng Holy Spirit. Sila Okay. parang kompleto rekado. Even yung church service problem kung paano nila kinoconduct yung Simple service, na yung lang. simple service sa church, and authority problem. Yan, siguro yung mga hindi nagsasubmit, ganyan. Pero kumbaga, in terms of yung ang maluwalhati Oo, si God, kasi, hindi di ba- ma-abuse Hindi kasi di ba parang natatandaan ko dyan yung sino si Paul? Oo. Sino si Si Apollos, si Peter. Sino nag-baptize? Oo. Ngayon, pag binasa natin to, nasanda mo yung problem, parang ang daling isipin na hindi sila save. Oo, kasi parang kapag tingnan mo, parang parang hindi ugaling Christian eh. Oh. Pero, tinawag kasi silang saint. Oo nga. So, ibig sabihin, save sila. Carnal nga lang. Ngayon, may magsasabi, carnal nga paano naging save yun? Kasi may katuloy pa. Pag nanatili silang carnal, it might be hindi talaga sila save. Pero kung carnal man sila, hindi dapat sila mag-stop doon. Kailangan merong acknowledgement ng sin, merong hating ng sin, merong turning away from sin, at merong perseverance na May yung holiness. progreso, no? Yes. Kahit paunti-unti. Hindi mo siya excuse na hindi carnal Christian na kasi Hindi doon nagtatapos. ang totoong Christian, hindi niya sasabihin carnal Christian siya. Mahihiya siya sa carnality na meron siya. Kumbaga, ito is in view na may faith sila kay Christ kaso mga immature pa. Again, this is not an excuse. Okay. Para sabihin natin na hindi dapat maging normality or inormalize na Christian ka pero carnal. Kasi Hindi nga siya. nagbabasa ka lang. Yes. Okay, nakikibasa lang tayo. Hindi yan yung rule. Oo, hindi siya yung Yan yung naratibo. Yan yung nangyari. sa Corinth Ayan. specifically. Hindi naman porket yun yan. Ay, pwede naman pala eh. Yan ay standard sa lahat para lang mapagbigyan yung compromise mo. Hindi ganun. Hindi ganun. Okay. Oo. Ngayon, Bakit sa ganito? Pwede. ngayon ang ending dito sa verse na to ni Paul is his son Jesus Christ our Lord. Bakit laging his son Jesus Christ our Lord? Kasi si Jesus yung sure cure sa lahat ng problema na yun. Binabanggit sa Hebrews 12 verse 2 is i-fix daw natin yung eyes natin kay Jesus, the author and finisher of our faith, whom for the joy that was set before him must endure the cross, despise the shame, and seated at the right hand of the Father. So ano yung point? Lagi nating titignan lahat ng issue, i-submit natin siya under sa paanan ng Diyos. Oo, dapat kung ano ba sinasabi ni Jesus diyan? Ano ba sinasabi ng Bible? Doon tayo mag-meet. Yes. Hindi nyo kasi ko naiintindihan nyo kasi nararamdaman ko. Ang point ko naman doon, Kadalasang yun yung kadalasang tanong sinasabi marami na ako nakausap na ganun yung sinabi. Marami na rin ako nakausap na if ganun yung issue, ang sagot nila, may compromise yung tao na yun. Kaya niya sinasabi yun. At the end of the day, hindi naman mahalaga kung hindi nyo kasi naiintindihan o naiintindihan maintindihan mo, hindi. Oo. The question is, ano ang malinaw na sinasabi ng Biblia patungkol sa bagay na yun? Regardless kung nauunawaan ka or hindi na nagko-correct sa'yo. Kasi kung maunawaan ka, doesn't make you right or wrong. Oo. Kung natin naunawaan kita, naging tama na ba yung decisions mo? Kung hindi kita naunawaan, naging tama ba yung decisions mo? Hindi. As long as yung buhay mo is contrary doon sa malinaw na word ni God, doesn't matter kung nauunawaan kita o hindi kita nauunawaan. Because yung Bible, hindi siya respecter ng person, ng feelings and emotions. Though hindi siya yung nananadya na para bang wala siyang pakialam na nag-i-invalidate. It so happened na hindi namimili ng sasagasaan yung salita ng Diyos. Walang bias kasi. Yes. If it is for you, then it is for you. If you think it is not for you, in the end, you will find out it is still for you. May ganun nakalimutan ko kasi nagsabi nun kung sa tingin mo para sa'yo, para sa'yo talaga. Kung sa tingin mo hindi para sa'yo, in the end, malalaman mo, para sa'yo pa rin siya. Yan maganda. Kaya kanyari sa mga preaching, sa mga Bible studies, sa pag-aaral natin ng Biblia, huwag niyong titingnan yung, si ganito to. Si ganito to. Yung sarili mo yung tingnan mo. Mag-reflect ka sa sarili mo. Hindi yung nakikinig ka,
sana nandito si para marinig niya to. Oo, may ganun din. Iba pa iniisip eh. Actually, madalas naman, di naman ganun nangyayari eh. Yung sana na ganito si ganyan-ganyan. Madali natin kasi makita o mapuna yung puwing sa kapwa natin, pero yung troso na nakahamba lang sa harap natin is hindi natin agad nakikita. Ngayon, regarding sa ganun meron pa akong shinare minsan about sa mga Pharisee. Sagad na to. Na, sige, provided, sige, sabihin natin na kami na nag-share. Kumbaga nagbigay na ako ng sige, pinagbigyan ko na. Sige, sabihin natin hypocrite kami. May command pa rin sa Bible na sundin nyo yung sinasabi nila, wag nyo sundin yung ginagawa nila. If isasagad natin na hindi naman dapat nag-share yan ganito, ganyan. Sige, isagad na natin. Dahil kunwari bias sa feelings mo or sabihin natin hindi ka naiintindihan, sagad na natin. Kahit na hypocrite na siya. Ang sabi ng Biblia, sundin mo yung sinasabi nila, wag mo sundin yung ginagawa nila. So again, yung ating pagsunod sa salita ng Diyos, though factor kung yung nagtuturo sa atin is ino-obey din ba, sumunod ka sa salita ng Diyos. Ngayon, kung sarili lang naman yung opinion yun, pwede mong sabihin. Kung advice lang naman, pwede mo. Pero kung biblical siya at malinaw sinasabi ng Bible doon, wag. Ngayon, sa flip side ng coin, ikaw na nagbabahagi ng salita ng Diyos, you have to make sure na blameless ka. And you discipline yourself para maging, yun nga, kapakipakinabang. So, kumbaga, hindi ko binibigyan ng excuse yung nag-share o yung nagko-correct. Hindi ko naman binibigyan ng excuse. Actually, mas mabigat nga eh. Greater is the judgment those who teach yung word ni God. Again, hindi ko binibigyan ng excuse yung nagpipreach. Ang sa akin lang is, kahit ano pang prejudice mo dun sa nagpipreach, pero tama yung sineshare niya, doesn't matter Hard problem na yan. Oo. Doesn't matter kung naiintindihan ka o hindi ka naiintindihan. Hindi rin naman kasi sa Ano yan? Ewan ko, iniisip ko lang. Ang pagiging teachable kasi ng heart is an attitude. Oo, tama. Iniisip ko kasi parang kahit anong, minsan kasi may mga na-encounter akong taong kahit anong way. Kahit anong approach. Nasabi ko rin minsan yan yung kung after kahit anong approach ayaw mo pa rin magbago, hindi na siya about sa approach. It is your decision kahit anong approach pa gamitin sa'yo. Kahit sinong tao, di ba? Marami kasi sa atin, even ako sometimes, meron tayong biases sa mga tao. Actually, totoo yun. Yun yung kailangan nating mawala yung mga familiarity na ganun. Kasi, paano tayo matututo at magsasubmit sa bawat isa if meron tayong familiarity with one another? So, to summarize is since close yung relationship ni Paul sa Corinth, pero maraming ang issue, pero hopeful si Paul pa rin sa kanila because alam niya na may mga tunay naman na Christian dito. Sinimulan niya sa positive note. Sir, kung bibigyan mo ba ng title tong episode natin, sa tingin mo anong maganda? Tignan ko na lang yung title dito. Yung yung base sa... Bago ka mag-correct, gawin mo muna ito. Oo. Pwede, no? Pwede, okay. Yun na yung title namin. Pero pag inintindi nila to, kaunti lang yung encouragement and correction. Ang madaming chapter dito is yung correction. So, wag natin sasabihin na puro na lang, rebuke, parang di naman love. You may ganun. We have to be very careful on saying that. Baka ang dinedesire lang natin is yung pleasurable things ng love. Hindi natin kinoconsider yung nasty. Yung things ng love na matatama tayo. Yeah. Things ng love na i-safeguard tayo. Things na madidisiplina tayo. Part yun. Kailangan mo i-embrace lahat yun. Yun ang love. Kasi gusto lang natin sa love yung pleasure and warmness ng feeling Pero pagdating na sa correction, ito, isingit ko na last na. Kasi kausap ko yung admin kanina na pag-usapan ngayon about sa, kunwari, magkaibigan, ganyan. Sabi ko, siguro naive lang ka ako or sabihin natin immature or sabihin natin na ang term siguro is madali akong maniwala
madali din ako maging hopeful sa mga tao na pag ginawan ka ako na mabuti, ina-appreciate ko ka ako yun, tinetreasure ko yun. Kaya kunwari, yung tao na yun, may napuna ako na kailangang baguhin. At kaibigan ko naman, sasabihin ko. Ngayon, kung bawal pala yun, bakit pa tinawag kaming magkaibigan kung bawal ka palang i-correct? Ano lang ang pwede sa atin, yung kapag masaya lang, ganun. Hindi ka ako pagkakaibigan yun ka ako. Barkadahan lang yun, lokohan lang ka ako yun. Na kapag ungguan lang. Yun nga yung mas tamang term, ungguan lang yun. Kasi pag masaya, kapag pare-pareho tayo ng kasalanan, pare-pareho tayo ng ligaw ng bituka, masaya tayo. Pero kapag may naligaw na isa na concern na kaibigan mo, kinorek ka, ayaw mong tanggapin, may pride ka, hindi ka ako pagkakaibigan yun. Loko. Loko. Ang mali nga lang ka ako sa akin, masyado kong hopeful sa ganun na akala ko, kunwari magkaibigan na kami, akala ko magkaibigan nga talaga kami. Kasi i-correct ko Yun. Only to find out na hindi pala lahat ng tao is pwede mong makorek. Yun. Ngayon, dahil nga confrontative ako, ang tingin nila, hindi rin ako pwede i-correct. Sa totoo lang, ang daming nang ko-correct din sa akin kahit sa workplace. Siguro hindi lang nila kaya minsan yung pagiging confrontative. Ayoko kasi ng issue Kung may issue sa akin, hindi, magharap tayo, sabihin mo. It would be better na masabi mo sa akin yung masasakit na salita. Masasaktan ako pero kaibigan pa rin kita. Kasi a wound from a friend is better than a kiss from an enemy. Hindi, biblical naman kasi yun. Kasi kapag nag-away tayo, harapan, nagkasakitan tayo, after nun, tapos. Hindi. Marana school. Kasi pre-made decision na kahit na mag-away kayo, maghiyawang kayo, magkaibigan kayo Yun pa rin yung foundation Lalo na kung yung pagkakaibigan nyo is in Christ. Mag-away man kayo, mariresolve yun. Magkasakitan man kayo, ireresolve yun. Kesa naman sa hindi kayo nagpapansinan and you shove it under the rug and then uulit-uli and then ano mangyari? Plastikan kayo. Walang honesty doon. Tapos itatago pa sa salitang hindi. Self-denial. Pag walang repentance and realization sa sin, sa mga pagkakaibigan, ulit lang, it's just an illusionary friendship. Sa ibang sa ibang tao naman. Paano sa ibang tao naman? Sa ibang tao naman, mangyayari. Kasi you shove it under the rug Oo. Sa ibang tao naman mangyayari. Or it would repeat yung frustration sa part mo, magpa-pile up kasi you just tolerate Yun. Pero sa bagay, kung hindi naman din Christian yung mga particular tao na kinaka-frustrate mo, para maalis yung frustrations mo, hindi nga kasi sila Christian. Bababaan mo yung expectations. Kaso nga lang, yun nga, sabi nga ni Kuya Joe minsan, di ba? Yung term niya, kahit nga nagpapaptize di ba? Oo. Yung term niya Actually, nga. Kasi yun nga, di ba, parang sabi niya, paano nga didisiplina? Yung hindi pa na ayaw magpapaptize or hindi pa ipapaptize. Tapos may side comment siya sa sarili niya na, bagay, kahit nga nagpapaptize. Di ba? Oo. Pero even worse nga, yung ayaw magpabaptize. Kasi yun nga yung unang command. Diba? As discipline. Kung talaga ba nag-o-obey ka unto repent. Kung talagang nag-repent ka na, yun nga yung una na task na dapat mong gawin magpabaptize. Kung yung pa lang, sablay ka na, how much more pa yung ibang mas mabibigat na bagay. Tama. Yeah. Kasi parang yun yung enrollment Yes. So, naging gracious gracious naman si Paul And Paul continued to grow in grace na dumating sa point na si John Mark, yung kinabusita yun noong una. Medyo manghang din talaga si Paul Pero, anong nangyari? Si Paul nag-grow in grace nung mga latter part na kasi kinomend niya si John Mark nung huli John Mark, my son. Nag-grow sa grace si Paul, and at the same time, si John Mark nag-grow in strength and boldness. Na eventually, siya yung nagsulat ng Book of So, doon makikita ang kumilos ang Diyos, regardless sa hidwaan, mga preferential issues and differences. Yun yung sinasabi ko na, hindi ko naman sinasabing tama na nagkaroon ng conflict. Pero kumbaga, if inallow ni Lord na mayroong conflict, pero may pre-made decision pa rin kayo na despite the disagreements and misunderstanding, ang maghahari pa rin yung will ni God sa buhay nyo. So be it. Ulitin ko lang, yung wound from a friend
still better than a kiss from an enemy. Which is prophesied naman na. Nirebuke ni Jesus si di ba? Si Peter. Yung harapang, get thee behind me, Satan. Ano pa? Yung, bago tumilaok yung manok, 3 times igaganyan mo. Ginanong-ganon niya si Peter. Mayabang si Peter eh. Tapos, tawag niya kay Judas? My friend, gawin mo na yung gagawin mo. Friend pa rin yung tawag. Si Peter, dinenay niya si Jesus. Si Judas naman, hinalikan si Jesus. Pero naging ending, si Judas na sorrow unto death. Pero si Peter, sorrow unto repentance. So, madalas, kung totoo kang kaibigan, i-correct mo talaga yung tao. Kaso minsan, pinahihirapan din natin yung nagko-correct sa atin na parang na-offend ako, ganyan. Parang dinadagdagan mo pa yung ang hirap na mag-correct. Dinadagdagan mo pa yung cargo de consensya na nagko-correct. Kaya nga meron ding verse sa Bible na yung may double honor, hindi naman yung honor yung habol eh. Huwag kayong magalit doon sa mga yung mga nag-aano ng soul nyo. Yung parang, yun nga, yung mga mentor nyo. Kasi, mga coaches. Kasi may pananagutan tayo kay God. Kunwari, inahandle natin sila, may pananagutan tayo kay God. Ngayon, para hindi masyadong hassle yung trabaho, maki-operate naman. Kahit yun naman. Para hindi mahirap. Yes. Diba? Para hindi dragging. Yeah. Para hindi napipilitan. Yun lang naman. Yun lang guys. Okay. At stay tuned. At marami tayong pag-uusapan sa church, sa Corinth. Yeah. Maraming salamat guys. God bless everybody. God bless.